155 version 3, finally, meron na nga dito sa Motor Trade Santo Tomas. At syempre, since marami nagre-request sa akin na i-review naman daw itong Racing Blue, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. So kung natatandaan nyo, na-review na natin yung isang standard version, which is yung black. This time naman, itong Racing Blue. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price nito dito sa Motor Trade. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan ng scooter na to. Let's go! Grabe! Napakaangas sa personal talaga nitong Aerox 155 version 3 Racing Blue. So kung natatandaan nyo guys, marami na tayong na-review na Aerox 155 Racing Blue, which is yung version 2, pero iba talaga yung hatak at dating nitong version 3. So before muna natin ikutan tong overall looks na to, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is still powered by 155cc to be exact, liquid-cooled 4-stroke single overhead cam and 4 bulbs. So pagdating naman sa kanyang max power, ito ay merong 11.3 kilowatts at 8,000 RPM, and pagdating naman sa torque, ito ay merong 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Kaya naman sa arangkadahan, hindi ka na mabibitin sa scooter na to. Makikita mo talaga dito at mapapansin mo yung pagka-sharp ng kanyang taillight dito. At the same time, pagdating dito sa fairings niya dito, yung design niya is parang may pagka-forged carbon. Tapos nag-complement pa yung kanyang bagong look, which is etong kanyang headlight na parang naka-rectangular projector. And then dito sa kanyang eyeline, para talaga siyang kilay. And then yung isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, napakalakas ng buga ng kanyang hazard light or hazard LED light. So yan guys ay puro na naka-LED. So upgraded na po talaga itong version 3. And then kung mapapansin nyo, meron siyang sticker dito pero minimal lang, which is yung pangalan niya na Aerox at syempre yung kanyang signature, decals. And then meron din siyang pride of ownership kasi meron siyang logo dito na Yamaha. And of course, dito pa rin, meron pa rin siyang blue core, which gives you more power but less fuel. So, isa yan sa magagandang feature na nilagay ni Yamaha dito sa Aerox version 3. So, dito tayo guys sa kanyang suspension. Of course, sa suspension naman, telescopic pa rin, same pa rin ng dati. And then, dito sa tire, of course, is still tubeless at may tire size sa front na 110 by 80 by 14. And dito naman sa kabila, ito yung kanyang single disc, single pat piston brake caliper pa rin. At ang nagustuhan ko dito, since tubeless to, kumapako hindi basta-basta mag-flat. Comment down below guys kung naaangasan din kayo dito sa Aerox version 3. I want to know in the comment section below. Still, naka-upright sitting position din pa po kayo dito. Pag uupo kayo, hindi pa siya kagaya nung kay NMAX na meron kayong option for cruising style. Pero kahit ganun pa man, kung dadalhin nyo to sa long ride, hindi na kayo masyado mangawit dahil meron siyang generous seat cushion. So, naka-two-tone na din yung kanyang seat guys, which is dito naka-rough ang texture. Well, dito is medyo naka-rough pa rin pero hindi gaano, unlike dito. And then, masasabi mo talagang premium siya, it's because naka-stitches na din siya. Ayan o. Astig. And syempre, yung isa din sa upgrade nito is yung kanyang dashboard. Kung before, makikita mo yung dashboard niya, flat lang. Pero eto, para siyang para siyang naka-slant, no? Fully digital instrument panel, iba na din yung design. And of course, ito nagbi-blink na to, ito yung kanyang hazard. So, pwede natin i-turn off yan. So, babalikan natin yan mamaya. Dito naman tayo sa kanyang buttons and switches. Of course, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal. Yan yung kanyang horn. Ito yung hazard at electric start. So, since wala siyang kickstart, aasa ka na lang sa electric start. Of course, dito naman tayo sa kanyang dashboard. Ito nga yung sinasabi ko kanina na napakaganda kasi upgraded na. And pagdating naman sa information, of course, meron siyang time, speedometer, fuel gauge, kilometer or odometer, RPM. Sa information, pipindutin mo lang to. So eto yon. So, trip 1, trip 2, trip F. F echo, average F echo. Battery, health indicator. So, palagi mo i-check yung battery ng motor na to just in case para nang sa ganun, hindi ka madrain na ng battery. Kasi pag if ever madrain yung battery mo, since walang kickstart to, magtutulak ka talaga. So, palagi mo i-check yung battery health ng motor na to. Next, bumalik na siya sa kilometer. And then sa fuel tank naman niya, ito yung fuel tank niya. So, advantage pa rin na nandito yung kanyang fuel tank para hindi ka nabababa kung magpapagasolina ka. So, i-open mo yan, pupush mo tong fuel. Kailangan mo lang itapat sa open, saka may pupush. Ito. Tapos, So, ito yung kanyang fuel tank, guys. So, marami ka na ding mailalagay dyan.
na gasolina, and sa long ride hindi ka na rin mabibitin pa. So pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 5.5 liters, and ita-times mo yung average fuel consumption niya, malayo-layo na din yung mararating mo pag ito yung motor na gamit mo. And at the same time, pansin ko lang din, naka-forge din, parang forged carbon din pala yung design dito, tapos may angulo din dito. And for me, gandang upgrade or nagpapadagdag sa aesthetic ng motor na to. Tapos napansin ko lang din guys, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang front pocket na isa. So check natin. So ayan, meron din siyang charging port. So sa mga nagtatanong, ano ba, USB or Type-C? So ngayon guys, yung kanyang charging port is Type-C na po. Hindi na po siya USB. And of course, equip pa rin siya ng Yamaha Motorcycle Connect ito. So it is an app na i-download mo para malaman mo yung maintenance nitong motor na to sa cellphone ninyo, no? So ngayon, ito yung foot peg ng angkas. Di ba? Tapos side stand, of course, meron pa rin siyang kill switch sa side stand. Nandito yung kanyang air filter, ayan, and yung kanyang panggilid. Center stand, typical pa rin. So i-check natin yung under seat storage niya, guys, para malaman ninyo kung gaano kalaki or ganun pa din ba kalaki. So dito mo pipindutin yan. So, ayan. Meron pa rin siyang malaking under seat storage na kung saan marami ka nang may lalagay dito na gamit or papers ng motor or bags ninyo, raincoats, at marami pang iba. Pero kung hindi pa rin siya enough, marami namang nag-upgrade ng top box, no? And for me, goods na goods yan. So, ngayon, dito tayo. Ito yung kanyang SMG or yung kanyang generator, smart motor generator. Pag pina-andar mo to, tahimik na lang, no? Hindi na siya maingay. Tapos, ito po ay standard, wala po siya nung sub-tank. Unlike doon sa hindi naka-standard na meron na siyang sub-tank. So, siya po ay naka-dual shock absorber. And of course, single disc na po siya. Ayan, naka-single hydraulic disc and single pot piston brake caliper. And then, pagdating sa kanyang tambucho, same pa rin ang kagaya ng dati, yung design. May heat guard na din, pamprotekta sa legs mo or sa legs ng angkas ninyo. And sa mga nagtatanong, medyo mas malaki yung tire sa likod, no? 140 by 70 by 14 tubeless pa rin. So, i-check natin yung taillight para makita nyo din kung gaano kaangas yung taillight niya. Ayan. Yung napansin ko din guys, no, sa upgrade dito kay Aerox, yung taillight niya mas pinaliit, mas pinamodern. Maging yung turn signal niya, napaka-minimalist ng design. Comment down below kung nagustuhan nyo din ba yung upgrade nito, para malaman natin kung ano mas prefer nyo, yung old version, version 2, or version 3. Tapos, meron pa rin siyang ilaw ng plaka. Ito yung plate holder. And of course, yung kanyang reflector. And dito naman sa side, ito yung kanyang itsura. So, ito yung kanyang itsura guys sa likod. Napaka-sexy, napaka-angas. No? O, diba? Minimal lang din yung design niya dito sa likod. Siyempre, meron pa rin siyang logo dito ni Yamaha. So, ayan, sa mga nagtatanong, ano ba yung seat height nitong si Aerox 155? Meron siyang seat height na 790mm at ground clearance na 145mm. So, kung if ever may height ka, at least, ayan, 5'2", 5 flat, kaya mo ito abutin, yun nga lang nakatiptoe kayo. Kasi nga, ayan o, sa height kong 5'5", nakatiptoe ako. So, sa kanyang turning radius naman, napakalawak, malambot yung manubela. Ayan, hindi siya mabigat sa kamay. At sa pag-upo natin, comfy naman. Comfortable kasi yung seat cushion niya kasi generous. And ayan, upright sitting position po tayo nito, pero wala tayong option for cruising style. At syempre, kung interested naman kayo dito kay Yamaha Aerox 155 version 3 Racing Blue, ito ngayon ay may presyo dito sa Motor Trade Santo Tomas na. Spot cash is 127,900. Pero kung kukunin mo ng hulugan, down payment naman nito is 15,600 at monthly sa 3 years na 5,690. At wala po siyang rebate. So ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At syempre, ito ba yung motor na natitipuhan yung bilhin yung taon? Paki-comment naman sa baba. Kung interested nga kayo dito kay Yamaha Aerox 155 version 3 Racing Blue, ito ay mabibili lamang sa Motor Trade Santo Tomas. Ilalagay ko na lang yung full address nila dyan sa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. At syempre, sa mga bago pa lang sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gail. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!